Alright, so magandang araw muli sa inyong lahat mga kamaestro. Ayan, so nagbabalik na naman tayo ngayon para dito sa ating panibagong video. Pero bago natin talakayin itong ating video natin ngayon mga kamaestro, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kakalimutan na mag-like, mag-comment, mag-share at syempre, i-subscribe mo na rin itong ating YouTube channel, El Maestro Sir Anton Official. Ulitin ko po, paki-search lamang sa inyong mga Google, sa inyong mga browser, sa inyong mga YouTube ng El Maestro Sir Anton Official at lalabas na po itong ating channel. Pakiclick lamang po ang subscribe button dyan kasi libre lang naman po yan, wala pong bayad yan. And syempre, ang notification bell button, pakiclick na rin po para manonotify kayo. Always updated kayo every time na may mga bago tayong upload na video katulad nito. Alright, so nabanggit ko na kanina kamaestro, meron tayo ngayong panibagong video. Ang video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan naman natin itong mga coordinatorship na may iwan sa ating mga teachers. Based po yan dito sa bagong DepEd Order number 5 series of 2024. Based po dito sa memo na ito, talagang ino-oblige po tayo lahat, no, lahat ng schools na ito talaga ang masusunod. Okay? So aalisin talaga yung mga coordinatorship na hindi po kabilang dito. Okay? So ito po, no, nakalagay dyan sa DepEd Order number 5 series of 2024, teaching related assignments to ensure that teachers are focused on their core mandate. Only the following teaching-related assignments on top of the teacher ancillary tasks as herein defined may be designated to teachers, provided that developmental programs are included in the School Improvement Plan or SIP. So ito na po yun, no? Yung mga coordinatorship na tinutukoy ko kanina. Ayan, School Coordinatorship. Una po, Reading, Literacy, and Numeracy Coordinator. Alright, so ito na po yung mga reading coordinators natin. So, may iwan po yan sa inyo, no? Pangalawa po, Research Coordinator. Ayan, sila naman yung mga namamahala pag may mga research ang school, ang division, so lahat ng mga research works. So, sa kanya nyo naman isasubmit yan. Okay, siya magko-compile, no? Lahat ng conducted research ng bawat teacher sa particular school. Okay, next po itong Special Needs Education or SNED. Ito na po yung dating SPED. Okay, so sila naman yung mag-monitor. Sino-sino ba yung mga bata, yung mga learners na kailangan po ng special attention, no? Especially kapag sila ay mga SNED. Alright, sila po yung magre-report ng mga na-assess na bata. Okay, sino ba yung mga binibigyan ng mga assistants. Okay, yan naman yung sa SNED. Next po is Information, Communication, and Technology. Ito na po yung ICT Coordinator. So, may iwan po sa inyo. Ako, kasi ako po ay isang ICT Coordinator din. No, tayo po ay andyan pa rin yung task natin bilang isang ICT. No, kung may mga i-encode, mga reports na kailangang i-print, mga ganon. So, tayo po gagawa noon. Okay? Next po is yung Guidance and Advocacy Coordinator. Ito na po yung mga guidance teacher natin or yung mga guidance counselor natin. So, syempre sa mga small schools, sa mga maliliit na schools, especially sa mga elementary school, usually ang na-assign naman dyan is ang teacher, hindi naman talaga guidance counselor. So, mga guidance teacher. So, may iwan po yan sa inyo. At ang ikahuli po itong ating Inclusive Education as may be applicable. So, ito po ay hindi lahat ng school ay makakaroon ng inclusive education coordinator. So, depende po yan sa school ninyo. So, kanino ba ito ibibigay? So, syempre, ang priority po nito, itong mga school coordinator na ito, yung mga teachers na hindi umabot ng 6 hours yung kanilang teaching load. So, sa kanila po ito ibibigay para mapunan po yung 6 hours teaching load na required sa atin. Diba? Kasi, nabalik ko na doon sa unang video, kailangan tayo ay makarender ng 6 hours teaching load. And then yung another 2 hours naman is for the yung mga mga tasks, yung pag-compute ng grades, pag-prepare ng mga instructional materials. Ito na yung pwede natin gawin outside or inside tayo mamimili kung gusto natin siyang gawin within the school or pwede naman sa bahay or kung saan tayong convenient na lugar. Okay? So ito po ay doon ibibigay, no, sa mga hindi po nakaabot ng 6 hours teaching load. Yan. Naka-indicate din po yan dito sa DepEd Order number 5 series of 2024. Ayan. So yan po yung ating balita ngayon. No? So pwede nyo siyang i-share sa mga co-teachers nyo, sa mga kamaestro natin dyan na hindi pa masyado familiar kasi marami rin nagtatanong sa atin ano ba yung mga coordinatorship na may iwan. Okay? And ano naman yung mga coordinatorship na mawawala. So ang naalala ko, no, hindi ko sigurado kung ito ba yung lahat. No, based lamang po ito sa mga naalala ko. Unang-una po yung feeding coordinator. So, wala na po yung feeding coordinator. Yung canteen manager, wala na rin yon.
no? Ano pa ba yung mga nawala? Yung Physical Facilities Coordinator, wala na rin. Ako kasi dating Physical Facilities Coordinator din. Then yung yung DRRM Coordinator, no? Mawawala na rin 'yon. DRRM Coordinator. Ano pa ba? Yung School Information Coordinator. Ayan, yung WINS. Ayan, yan po yung mga hindi nakabilang dito sa DepEd Order number 5 series of 2024. Alright, so dito ko na po tatapusin tong ating video. Kung may mga katanungan pa kayo, feel free po to comment sa ating comment section. And sabi ko nga kanina, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, subscribe ka na sa ating channel para ikaw yung unang makakapanood na mga videos na ating ina-upload. Katulad ito, yung mga updates sa DepEd, ikaw yung unang makakapanood yan. And syempre, click mo yung bell button dyan para pag may mga bago tayong upload, manu-notify ka, no? So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye! One, two, three, come on!